Bakit pa pahara-hara ka sa daan ko? Can't you see I'm walking? Or sadyang bobo at tanga ka lang? So how was your Palawan trip? Did you enjoy El Nido? Pangungumusta pa ng ama ni Caleb na si Sir Carlos habang seryoso ito. Agad namang umiti si Caleb sa kanyang ama at sinabing, "Yes, Dad. I enjoyed it. Magandang resorts natin, Dad." Sambit pa ni Caleb sa kanyang ama habang nakangiti. Napangiti naman si Sir Carlos nang makita ang siya sa mukha ni Caleb. Ganoon din naman ang kanyang ina na nasa hapagkainan. "That's good to hear. Me and your dad will also visit there soon. Wanna join us, anak?" Tanong pa ng kanyang ina na si Ma'am Leia habang nakangiti. Ngumiti naman si Caleb ng pilit dahil sa totoo lang, kahit mahal niya ang mga magulang niya, ay hindi siya sanay sa mga ito. Lalo pat lumaki siya sa kanyang tiyahin. Kaya naman agad niyang tinanggihan ang alok ng kanyang ina. "Sorry Mom, but I have other plans kasi." Sambit pa ni Caleb habang nakangiting pilit sa kanyang ina. Napakunot ng bahagya at nagtaka ang mag-asawa. Agad na nagtanong ang ina nito at sinabing, "With whom, anak? And anong plano naman yan? Mukhang mas mahalaga pa kaysa sa amin." Sambit pa ng ina ni Caleb na si Ma'am Leia habang nagtataka kung sino ang kasama ni Caleb at kung anong plano niya. "With my friends. May recent project kasi kami and we have to do it together." Sambit pa ni Caleb habang nakangiti pa rin. Halatang ayaw nitong sumama kaya't gumawa ito ng excuses para hindi na makasama ang mga magulang. Sa totoo lang, ay ayaw niya sanang gawin yun. Pero dahil nga para kay Caleb, ay mas mahihirapan siyang makasama ang kanyang mga magulang sa sobrang dami ng mga rules na ayaw ni Caleb. Ayaw na ayaw kasi niya ang dinidiktahan siya ng kanyang mga magulang at mas gusto pa rin na malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya. At para kay Caleb, ay kalayaan palagi kapag nakakasama niya ang kanyang mga kabarkada. At ang tiya at tiyo niya mismo ay may pahintulot sa kanya. Nalungkot naman ang ginang sa sinabi nito, kaya naman kahit paayaw pa ng kanyang ina, ay hinayaan niya na lamang. Dahil siguro naisip nito na baka ginagawa yun ng kanyang anak upang tumaas ang grado. Tutal, ay para sa kanya din naman yun. Kaya't ngumiting pilit na lamang din si Ma'am Leia. Ganun ba? Sige anak, pagbutihan mo yung project mo ha." Sambit pa ni Ma'am Leia habang nakangiti ng pilit. At pilit na itinatago ang lungkot at maging ang pagkasabik na makasama ang kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang ang mag-asawa habang kumakain. Kasalukuyan silang nagdi-dinner noon. Kasama ang mga magpapamilya sa kanilang tahanan. Mayaman ang pamilya nila Caleb at noon pa man ay talagang kilalang kanilang pamilya sa buong baryo. Dahil sa dami ng lupain at mga yamang nakatago sa kanilang pamilya. Bagamat mayaman ang pamilya nila, ay matulungin ang kanyang ama at ina. Madalas na nasa charity ang mga ito at mapagkumbaba na siya namang taliwas ng ugali pagdating sa kinalakhang tiyo at tiya ni Caleb. Madalas kasing nasa iba't ibang business trips at charity ang kanyang ama at ina, kaya't minsan lang din sila nagkikita. Ipinagkatiwala na lamang ng mag-asawa ang kanilang anak sa kapatid ni Sir Carlos na si Ma'am Carla. Kung ang ama at maging ang ina ni Caleb ay sobrang matulungin sa kapwa, iyon naman ang iksa naman ng ugali ng kapatid ni Sir Carlos. Madalas na magluho ito at bumili ng mga mamahaling alahas at kung ano-ano pang ipagmamayabang mismo sa kanyang mga kumare. Matapobre din ito at selfish na klase ng tao na mas gugustuhin sarili ng kanyang kayamanan kaysa ipamigay ito sa mga mahihirap. Dahilan kung bakit ganoon na lamang ang tingin ni Caleb sa mga charity cases at mga pulubi. Pinalaki kasi si Caleb na maluho, mabarkada at makasarili. Palaging itinatanim sa isip nito na maging mapagmataas at mapang-api ng kapwa. Iyan ang palaging itinuturo at nakikita
sa tuwing wala ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang, kapag si Sir Carlos at ang asawa niya ang kanyang kasama, ay palagi nilang itinuturo ang tama. Ngunit palaging pinagsasabihan ni Ma'am Carla si Caleb na gawin lamang nito ang gusto niya at siya na ang bahala. Matapos ang pag-uusap, ay kumain na lamang ang mga ito ng tahimik. Nagkwento na lamang si Ma'am Leia at si Sir Carlos ng mga nangyari sa kanilang trip. Na siya namang sinamahan ni Caleb upang kahit paano ay makasama sila kahit sa araw man lamang na iyon. Alam niyang napaka-busy ng mga ito, kaya nilubos niya na rin. Ilang minuto pa ang nakalipas nang matapos na rin ang kanilang dinner, kaya't agad na nagpaalam si Caleb sa kanyang mga magulang. Alam niyang tulad ng dati, ay charity works pa rin ang pag-uusapan o di kaya'y ang kanilang negosyo. Mom, Dad, aalis po ako. Thank you for this wonderful dinner. Bye! Pagpapaalam pa ni Caleb, habang nakangiti at halatang excited pa ito dahil paniguradong malaya na naman niyang magagawa ang kahit na anong gusto niya. Matapos iyon, ay agad na umalis si Caleb sa kanilang bahay at dumiretso na sa kanyang sasakyan. Pupuntahan kasi ni Caleb ang kanyang mga kaibigan at tulad ng dati, ay puporma sila kahit saang lugar man nila gustuhin. Dahil nga pinalaki sa luho si Caleb, ay walang saysay para sa kanya kung puro na lamang tulong ang gagawin niya. Kaya naman taliwas ang mga panuntunin ng kanyang mga magulang dahil ang kanyang mga kagustuhan ay para lamang sa sarili niya. Selfish man yung tingnan sa paningin ng iba, pero para kay Caleb, ay gusto niyang maging mas mayaman pa sa kung anong meron siya. Iyon din kasi ang ibinili ng kanyang tiyo at tiya niya, na kapag matanda na kanyang mga magulang at wala ng kakayahan, ay dapat lang na makuha niya ang kayamanan ng mga ito. Ang hindi alam ni Caleb ay may maitim na binabalak sa kanya ang tiya niyang si Ma'am Carla. Dahil ang totoo ay pera at kapangyarihan lamang ang gusto ng mga ito mula sa kanyang kapatid na si Sir Carlos. Kaya naman ganun na lamang ang inggit na nararamdaman ni Ma'am Carla. Ginagawa nito ang lahat upang mapaikot ang anak ni Sir Carlos na si Caleb para mabilis na lamang niya makukuha ang kayamanan at kapangyarihang ninanais nito maging ng asawa niya. Walang kamuwang-muwang si Caleb dito dahil ang buong akala niya ay totoo ito sa kanya. Tinuring niya ito ang pangalawang ina sa mga oras na iyon, kahit ang totoo pala sa kanyang yaman at pera lamang nakatuon ang mga pansin nito. Halos minuto pa ang lumipas nang mapuntahan ni Caleb ang kanyang mga barkada. Tulad ng dati, ay muling sinalubong siya ng mga ito at saka nakipag-fist bump. Uy pare, late ka na naman. Masayang sabi ng kaibigan ni Caleb na si Adrian. Oo nga, what happened? Kanina ka pa namin nihintay ah. Hulaan ko, parents mo ba dahilan? Tanong naman ni Jake sa kanyang kaibigan na si Caleb habang nagtataka pa at nag-uusisa kung tama nga ba ang naisip nito. Agad namang napangisi si Caleb sa mga kaibigan dahil alam na alam ng mga ito na hindi nalilate si Caleb kapag sila lang magkakabarkada ang magkakasama. Oh yes, my parents are there. Hindi nang dahilan kung bakit ako na late. Sambit pa ni Caleb habang nakangisi ito. Agad namang nagiya ang mga kaibigan niya. So ano, tara pre, let's go party! Sambit pa ng isa pa sa mga kaibigan niya na si Kevin. Matagal nang magkakaibigan ng mga ito at dahil nga kilalang mayayaman, ay walang problema kung magparty ang mga ito o hindi. Agad na umalis sila Caleb at pumunta sa isang bar at doon nagsikain at nagparty ang mga ito. Madalas na nakikijamming ang mga magbabarkada na sila Aldrin, Jake, Kevin at si Caleb. Tulad ng dati, ay panay lamang ang inom at pakikipag-flirt ni Caleb sa kung sino-sinong mga babaeng naroroon. Ang iba naman sa mga barkada niya ay panay lamang ang pagpaparty at inom. Habang nagsasayaw o di kayo kumakanta, ay sumasabay sa mga banda na naroroon. Ilang oras pang lumipas, ay natapos din ang mismong pagpaparty nila. Ang iba sa mga tropa niya ay nagpakalasing talaga. Kaya naman ang makita ng mga ito ay tinawagan ng mga driver ang kanilang mga pamilya. Kilala naman si Caleb ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan, kaya't walang problema kung magpahatid dito sa mga driver ng kani-kanilang pamilya.
Ang palagi kasing sinasabi ng mga ito ay may kasiyahan lamang sila, kaya't sila'y nag-inom. Nang matawagan niya ang mga driver ng pamilya ng kanilang mga kaibigan, ay sa kanya pinasundo at ipinahatid ang mga ito. Nasa labas si Caleb habang nakikipag-usap sa mismong driver ng mga ito. Hindi din naman nagtagal ay naihatid na ang kanyang mga kaibigan. Matapos iyon ay napabuntong hininga naman si Caleb, saka nito pinuntahan ang kanyang sasakyan. Akmang sasakay na sana siya nang makabangga niya ang isang pulubi. Nagulat at nainis at nandiri din si Caleb nang makita ito. Agad niyang inumoy ang kanyang sarili dahil sa amoy ng pulubi. Ayaw na ayaw kasi ni Caleb na madadampisan siya ng mga mahihirap na tulad ng isang pulubi. What the? You're so disgusting. Bakit pa pahara-hara ka sa daan ko? Can't you see I'm walking? Or sadyang bobo at tanga ka lang? Sigaw ni Caleb sa pulubi, dahilan kung bakit agad na napahiya ang pulubi. Sa mga oras kasi na iyon, ay may mga nagsisiuugian at ang iba ay naaawa sa matandang pulubi. Yumuko na lamang ang matanda, saka ito nagsalita. Pasensya na iho, nagugutom na kasi ako, kaya hindi ko napansin na nakaharang pala ako sa daraanan mo. Pagpapaliwanag ng matandang pulubi. Lalo namang napakunot ang noo ni Caleb, sabay sabing, ang sabihin mo, wala ka na talagang silbi, tanda. Tingnan mo nga yung sarili mo, kakadiri ka. Tapos yung amoy mo, baho-baho pa. Masyadong mahal tong t-shirt ko kaysa dyan sa buhay mo. Alam mo ba yun? Oo nga pala. Kasi wala kang pera at walang-wala ka. Kaya hindi mo alam kung magkano yung t-shirt ko. Baka naman kasi gusto mong nakawan mo lang ako kaya mo ako binangga. Tama ba, tanda? Panghahamak at pangmamaliit pa nito sa pulubing mama habang natatawa-tawa pa. Ang iba naman ay naawa na lamang pero wala silang magawa kundi ang intindihin ng sarili nilang buhay. Sa mga oras na yon ay sinubukan pang depensahan ng matanda ang sarili at nagsalita. Iho, alam kong kasalanan kong natabig o hindi ko man lang napansin ang presensya mo. Ngunit hindi ko talaga sinasadya. At wala rin akong intensyon na kahit ano. Sana'y maniwala ka, iho. Sambit pa ng matandang pulubi at makikita sa mga mata nito ang sinseridad dahil sa katandaan. Hoy tanda, kung akala mong mabibilog mo ko sa mga pagmamakaawa mo, pues yan ang akala mo. Dahil kahit kailan, ay hindi kita kakaawaan. Hindi ang mga tulad ko ang may gustong tumulong sa'yo. Magbanat ka ng buto. Huwag mong iasa sa mga charity ang gutom na nararamdaman mo. Puisit. Makaalis na nga. Sigaw pa ni Caleb at saka tinulak paalis sa kanyang daraanan ang matanda. Akmang aalis na sana siya nang muli siyang hawakan ng pulubi sa kamay at muli ay tinulak niya ito. Ngunit hindi naman sumubsob ang pulubing matanda. Bagkus ay tumayo ito ng diretso. Lalo namang nainis si Caleb dahil pati ang balat niya ay nadampian ng pulubing matanda. Ano bang problema mo ha, tanda? Sinasabi ng putol na sigaw ni Carlo dahil agad na nagulat ito sa ginawa ng pulubi. Dahil sa mga oras na yon ay tinanggal ng matandang pulubi ang kanyang wig. Ang suot nitong prosthetic at iba pang kagamitan upang magbalat kayo. Gulat na gulat si Caleb sa mga oras na yon at hindi makapaniwala. Dahil ang matandang pulubi at ang kanyang ama na si Sir Carlos ay iisa lang. Pumuntong hininga ang matanda at agad na nagsalita. Ito ang kauna-unahang beses na nakita ko kung paano matratuhin ang isang pulubi. I don't think you understand why. Me and your mom did everything just to help others. You wanna know why? Tanong pa ni Sir Carlos habang mahinahon, ngunit halatang dismayado. Dahil sa ginawang panghahamak at pagmamataas ng kanyang anak na si Caleb. Sorry, Dad. Hindi ko naman alam na ikaw pala yan. I know you're doing your best to help, but the reasons, hindi ko alam. Sorry, Dad. Sambit pa ni Caleb na halatang naghahanap ng ipangrarason sa kanyang ginawa. Bumuntong hininga ulit si Sir Carlos. You're one of those lucky people.
who have everything. And that's exactly why I'm helping. Dahil nasa atin na ang yaman na meron at pinagkaloob ng Diyos. Other people suffer from hunger at hindi mo naranasan ang mga nararanasan ng mga tao sa paligid mo. And when you look into their eyes, you'll see why I did what I did, son. Hindi ang social status ang basihan. Minsan sa buhay, ang pagtulong sa kapwa hanggat makakaya mo, gawin mo. Imagine being one of them, anak. Would you want that? Without money, without luxury, and without your credit cards. Doon mo maintindihan kung bakit. Money is very hard to earn, and not everyone have jobs. Sana maintindihan mo kung bakit ako tumutulong. Sambit pa ni Sir Carlos habang dismayado. Napakunot naman ang noo ni Caleb. Bakit, Dad? Will you deprive me of my right? Dad, lahat ng meron tayo ay dapat lang namapa sa atin. They don't even deserve your help. Can't you see? Putol na sabi pa ni Caleb, dahilan para mangunot ang ama niya at saka galit na nagsalita. Hindi kita ba nalaki na maging selfish, Caleb? Our family was once been poverty. Pero dahil nagsikap ang iyong lolo at lola, kaya kung anong natatamasa natin ngayon, ay dahil yon sa paghihirap. Kaya dapat lang din tayong magpasalamat at magbigay ng biyaya sa iba. Pagsisermon pa ni Sir Carlos sa kanyang anak. But you disappoint me. Tinetest ko lang ang gagawin mo, pero hindi ko inaasahang ganito palang gagawin mo. Kung sakaling totoong pulubi ako, sambit pa ni Sir Carlos, habang dismayadong napapailing pa. Agad namang humingi ng pasensya ang kanyang anak na si Caleb. Dad, I'm sorry. I didn't know it's you. Pagpapaliwanag pa ni Caleb, ngunit huli na para magpaliwanag pa siya dahil agad na pinutol ni Sir Carlos ang sasabihin ng kanyang anak. No credit cards and any of your luxurious life. From now on, sasama ka sa amin ng mama mo at tutulong ka sa pagtulong namin. No buts. Ipapaputol ko muna lahat ng luho mo so that you'll understand what you're doing. Sambit pa ni Sir Carlos habang seryoso ito. Agad namang nagmamakaawa ang kanyang anak na si Caleb, ngunit buo na ang desisyon ni Sir Carlos, kaya't itinuloy na niya ang parusa. Magmula noon, ay isinasama na ni Sir Carlos, maging ang asawa niya sa mga charity, at doon ay nalaman ni Caleb ang totoong krisis ng mga taong pulubi at mga taong nasa charity cases. Doon ay natutunan niya ang paghihirap ng mga tao at naikumpara niya ang luho na meron siya at ipinaramdam ng tito at tita niya. Na-realize niya rin ang pagkakamali niya, kaya't hindi nagtagal ay binago yan ni Caleb at tulad ng kanyang mga magulang ay voluntaryong nag-charity na rin siya. Habang tiya-tiyo niya ay inis sa nangyari dahil sa hindi na nito nakukumbinsi si Caleb. Hindi tulad ng dati ay ibang-iba na ito.